Okay naman sa tingin ko. Ano lang siguro, kasi lasing. Na magkasugat-sugat. Ay, magandang gabi po. Malapit na mag-alas 12, kaya ang tawag natin sa ngayon ay vlogging sa hating gabi. So, ang ating pag-usapan ay yung mga kabubuhan. Kabubuhan ng ating opisyal. At ang lahat ng kabubuhan ito ay nagsimula sa kagustuhan na matanggal si Sara Duterte. Kaya bago lang lahat yan, manayas ko muna patugtugin yung tinatawag na musika natin. Ano ba yung musika natin? Ito. Ito. Si Sara Duterte kasi siya naman ang sintro ng lahat eh. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa Philippines. Okay. So ngayon, patugtugin muna natin yung favorite song natin ng ating channel. Ito po ay Toto Kausig Terador. Ito laging sinasayaw ng aking apo. Good morning, Alipunga Pango. Kilala ang tindi. Watching from Monterey, California. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Ansargoro. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, Si Ansargoro, si Bonggoro ba ito? nanginginig kapag siya ang Mafia kagawin ko yung mga pagare. nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisimsim kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na panindigan. Mel Baruelo. Hello. Kasing tirador, toto kasing tirador. Kakampi ng naaapi, kalaban ng sakim na buwaya. Toto kasing tirador, toto kasing tirador. Hindi
Nagbablog ako. Live. Shout out to Teachers Pet TV from Charlotte, North Carolina. Sa taong bayan nagkatayo hanggang dulo ang paninindigan. Okay, ladies and gentlemen, magandang umaga. Ito po ay vlogging sa ating gabi. At ang ating pag-usapan po ay mga kabubuhan lahat na umiikot-ikot sa kagustuhan na matanggal si Sara Duterte bilang Vice Presidente. Yan lamang po ang ugat ng lahat ng ito. Pero ang problema, nakipagkumpetensya sa lakas ng hatak itong flood control project. Yung flood control project po, mga kababayan ko, ito po hindi ordinaryong usapin. Ang usapin po nito ay nagsimula sa isang salita. Mahiya naman kayo. Ang problema lang sa mga salita niyan, diyan mo makikita ang pagtatago ng mga katotohanan. Na sa likod ng salita na yon, ang tunay na salarin ay yung mismo, wala nang iba kundi yun nagsasalita mismo. Napatunayan natin yun sa mga malay-maleta na mga hinatid ng mga Marines, malay-maleta na mga hinatid na sina ayon din kay Saldico. Ibig sabihin, hindi lang po mga Marines ang nagsasabi ng maleta. Tanda natin, unang-una nagsasabi tungkol sa maleta ay si Saldico. Napakarami. Kumbaga, nag-follow up na lang yan ang mga Marines at nagdagdag ng maleta. Tapos, pumasok bago ang mga 18 Marines, pumasok muna yung isang Marine na si Gutesa. Pero balita ni Mike Defensor, si Gutesa ay baka patay na. Yun pinaka-problema nila. Sana hindi naman mangyari. So, ngayon, ating ituloy mo ng ang ating vlogging patungkol naman sa mangyayari. Alam mo, mga kaibigan, sigurado daw lilitaw na bukas ang 14 na Marines, bagong Marines. Nak ng wedding. Wala. Ito po ang dahilan kung bakit talagang pilit nila pinipigilan ang mga paglalatag ng mga katotohanan ng walang iba kundi ang tanging blue ribbon ng bayan na walang iba kundi blue ribbon ni Marcoleta at saka ni Pia Cayetano. So, yan, ano pa ba ang idadag natin dito? Meron pa pong isang mga 7 na lalabas, dagdag niyan. So, ilan na? Magiging 18 plus 14, that would be 42 plus 7, 49. Naku naman, ang hirap naman ito bibigyan. Alalahanin mo, 103 na Marines ang kinuha ni Saldico na magde-deliver para sa kanya. So kung ganun po, ano ang mangyari niyan? Di lalabas kayo, magiging tama yung ang nawala ang alin. Hindi naman nawala kasi siguro lumipat kasi ibang channel. Problema ko do. Sige, ikuhan ko muna, may trouble. Antayin muna ko, i-refresh ko ha. Kasi yung isang channel ko ay nawala. Pero i-reload ko lang parang hindi pa rin pumapasok itong
Yan, magpa-music muna ako. Habang inaayos ko, magpa-music muna ako. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag Okay. napapagod, ikaw I-restart ko na ang muna, ha? takbuhan. I-restart ko muna. Kahit maikli ang biro, may Tayo, lipat na lang kayo kasi ang isang Facebook line ko ay mukhang na-cut. So, doon na lang kayo sa ibang Facebook ko o di kaya lumipat na lang kayo sa Twitter ko. Okay, diretso tayo. Nasaan na ba tayo ngayon? Una, yung kasi kabubuhan ni ang tinatawag natin na si Jerbil Lucarit Luestro. Pakita natin ang kabubuhan niya. Ano ba ang kabubuhan niya? Akalain mo ba? Pwede daw ang 2/3. Kung sino mang mathematicians dito, marunong sa math, pwede ba 2/3 and 15? Kailangan ang 2/3 na dami ng senador. Pwede ba maging 15 ang 2/3 ng dami ng senador para bumuto na guilty si Sara? Okay, paliwanag ko kung pwede o hindi. Dito natin makikita kung gaano kagaling o kabubo yung ating mga binuboto. Ito po, si Entra Jerbel Lucarit Luestro. Nadagdagan pa ang bilang ng mga testigo na ihaharap ng House Prosecution Team sa impeachment trial ni VP Sara at sa harap ng gridlock sa Senado may bagong hirit ang House Prosecutors. Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Ang sinabi sa Constitution, 2/3 of all members of the Senate. It did not say 2/3 of the 24 members of the Senate. Yan, kita mo ha? Galing niya. Mamaya natin na birahin. Pakinggan mo natin kung anong ibig sabihin niya 2/3, the number of the Senate. Kung si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro raw ang tatanungin, hindi na dapat 16 ang required number of votes para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Sang-ayon dito, sina San Juan Representative Bel Zamora na miyembro rin ng prosecution team at House Trial Spokesperson Representative Zia Alonto Adjong. Ayon din kay Luistro, hindi na dapat payagan pang makaboto si Senator Jinggoy Estrada. Well, under the Plunder Law and the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, when the public officials are charged as such, they are suspended from becoming a member of the Senate. Saan makakita ng batas na yan? Wala pong batas na ganon. Nag-side-set. May problema kasi pagbubo sa batas, yan ang problema ko eh. Wala pong batas na ganon. Is there a law suspending a senator if he is facing non-bailable case? Wala akong alam na batas na suspendido ang karapatan ni Jinggoy kung may kaso siya. Akalain mo pag sinuspindi mo ang senador, ang sinuspindi mo hindi senador, ang boto ng tao na nilalarawan ng senador. So, kung
kung may mayroong bang batas, ano bang sinasabi dito? Okay, may sinasabi shall be suspended from office. Okay, hindi ako agreeable sa batas na yan. Meron nga. Pero ang problema ko, hindi ako agreeable sa batas na yan. Sapagkat boto ng tao ang tinutukoy dito. So nagkontra-kontra boto ng tao at yung kaso. People of the Philippines versus Jinggoy Estrada. Pero binoto siya ng people of the Philippines. In this case, overriding ang power ng people of the Philippines para bumoto sa impeachment. On the other hand, hindi mo pwede na bawalan bumoto ang senador just because may kaso siya. On the other hand, required siya ng impeachment court na bumoto siya. So with this, it is unfortunate. Ang batas na yan po ay batas lamang. Mas mataas ang konstitusyon. Kaya I now proclaim and declare that provision in the plunder law is unconstitutional. It is not consistent with the Constitution. Even if it is mandatory, it is only applicable to persons who are not elected as senators and who are performing a mandatory constitutional obligation. Kasi walang pwedeng pumalit sa kanila eh. Pwede lang ito mag-apply sa mga tao na may pwedeng magiging acting na magiging kapalit. To vote for or against a respondent in an impeachment trial, one cannot even say that he will inhibit. Kahit sino, bawal ka mag-inhibit sa totoo lang. Kailangan silang bumuto at hindi pwede palitan sila. At no other person can replace them. So ngayon, let us put the situation. Magtatanong ako kay Attorney Topacio na aking abogado. How can it be possible for us to say that the plunder law is valid if it occurs, kung nangyari, nagkakataon na siyam ang nakasuhan ng plunder sa senador, siyam na senador nakasuhan. Kung siyam na senador na nakasuhan, kulong sila lahat. At kung kulong sila lahat, suspended sila. At kung suspended sila, hindi sila makaboto. So ngayon, ang kailangan para makonvict si Sara Duterte ay 16 na boto. Tanong, ilang boto ang kaya nila na maximum makukuha kung ang siyam ay nakakulong? Hindi na siguro kailangan magaling ka sa math. 9, ang 24 na Senado ay bawasan mo ng 9, anong matitira? 15 votes lang. So, dinipit, tinalo ng batas na simple ang ating konstitusyon. Napaka salabagan. Alaikum assalam, Amin Mutalib. Dito nyo nakita ngayon. Naawa lang ako kay nagsiself-destruct lagi ni si Attorney Palsis. He's a product of University of the Philippines College of Law. So, ibig sabihin, I now find out, kahit produkto ako ng Mindanao State University at pamantasan ng lungsod ng Manila, siya naman produkto ng University of the Philippines. Pare-pareho, all is fair in the name of disbarment. Kaya, ang sabi ko sa iyo, falsus in unos, falsus in omnibus, Attorney Palsis in unos, ay tumahimik ka na sa kadada ng bibig mo. Kasi ang problema mo, pag magdada tayo, hindi mo napigilan magsalita ng nakaka-bulgar na hindi bagay. Ang problema nung kasi, nagsalita ka ng bulgar, parang ano bang sinabi ni Palsis? Ang sinabi niya kasi, ang kapatid niya si Nico Palsis ay kinasuhan ng manager ni Chris Aquino ng criminal case. At ang criminal case na kinaso ay parang pinapalabas na nagnakaw ang kapatid ni Attorney Palsis. So nagalit si Attorney Palsis kasi puro mga dilawan ang kumaso laban sa kapatid niya. So binira niya mga dilawan gamit ang bulgar na salita.
So because of that, itong Supreme Court natin, wala tayong magagawa. Ganun talaga sila. Ang problema kasi sa Supreme Court natin, just because of the vulgar word uttered by Attorney Palsis, na nagkataon lang naman he was only exercising his freedom of speech. Bakit naman ang Supreme Court natin? Ako, biktima rin ako niyan. Kaya nasuspendido din ako bago ako na disbarre. Just because also of an equivalent vulgar word. Yun lamang po ang ano namin. Halos parallel ang kaso namin ni Attorney Palsis. Pero ang advice ko lang sa kanya, coming from me as an experienced person in that particular respect, siguro, pero mahirap kasi kapag ugali mo na magsalita ng gano'n eh. Anyway, try your best na even matigas ka magsalita, walang problema yon. Kahit sumisigaw ka pa, walang problema yon. Ang problema lang ay yung vulgarness ng salita na ginamit mo. Although, minsan, dapat siguro, minsan, make it a point na kung makapagsalita ka ng vulgar na isang bagay, Attorney Palsis, ay mag-sorry ka kagad. Immediately, right after saying it, sorry kagad. Yan ang mga tinatawag na unguarded moments natin eh. So ito nga dapat nga ito ang abogada na si Chequan, si Luis Tru, dapat i-disbar din ito. Akalain mo magsasalita siya na pwede daw pwede daw 15 na lang votes kasi suspendido ng mga senador. Kung suspendido, hindi na may bilang. So ang gusto niya 15 votes. Kanina, sinabi ko hindi pwede ang 15 votes. Pero mamaya papaliwanag ko. Ito ngayon, ang katwiran niya ay pwede raw suspendido daw ang opisina ng tao kapag siya ay may kasong plunder. Ang sagot ko, unconstitutional yan because it does not apply to senators, elective officials, na mga senator ay gumaganap ng constitutional duty. Dapat bumuto sila. Paano sila makabuto kung nakakulong? Ganun na kasimple. So, obviously, there has to be a decision by the court declaring that this particular provision is against the Constitution or unconstitutional. It is because like this. Ulitin ko pa, sa mga pakikinig sa akin, mga abogado, mga judge sa ngayon, alam ko marami mga taga-Cebu ng mga justice sa Court of Appeals, kay Justice Ding, Dancing, no? Ganito po ang aking view on the matter. Unconstitutional siya in the sense na sa duties ng pagboto sa impeachment court, wala silang kapalit, sila lang ang pwede bumoto. For or against the respondent, sila lang ang pwede bumoto. So dahil wala silang kapalit, at sugo din naman ito ng pinakamataas na batas, which is the Constitution, na bumuto sila. In other words, halimbawa, ang utos ng ating Constitution sa Article 11, Section 3, Paragraph 6, na kailangan bumuto ng 2/3 ng lahat ng senators. So paano pa ngayon maaabot ang 2/3 na 16? Kung ang nasuspindi na kinasuhan ay umabot sa 10. So 24 minus 10, that is 14. So how can you now achieve the 16 votes? Talagang sinadya ito ginagawa ni Boying. Ang purpose nila ay para bababa yung threshold. Akala nila, ang inisip na pag mababa na ang senator na bilang, doon na magbabase sa 2/3. Hindi po pwede. Ngayon, kung gano'n ang ginagawa nila, sila mismo ang pumatay sa kanilang gustong mangyari. Gusto na mangyari, iko-convict si Sara. But in conviction, the Constitution is very clear in Article 6, Section 3, Paragraph 6, that a vote of 2/3 of members of the Senate is needed to convict Sara Duterte. Ngayon, kung binawasan mo, siyam na ang pinakulong mo, kinasuhan mo lahat ng plunder, ang natitira ay 24 minus 9. That is 15.
Pwede mo ba magamit ang 15 pambuto pang mag-convict lahat kay Sara? No way. That will give Sara a weapon na pupunta siya, tatakbo siya sa Supreme Court at hindi siya matatanggal hanggat hindi pa nagdesisyon ng Supreme Court. Habang inaapila ni Sara Duterte. That gives Sara Duterte a justification that even if you will convict her, that conviction can never be final because that gives an opportunity to Sara Duterte to use that as a grave abuse of discretion in order to question that before the Supreme Court. And if it is being questioned before the Supreme Court as an act of grave abuse of discretion, it cannot go into finality because all acts of government that are described or prescribed as grave abuse of discretion can never become final. And in that sense, what is important is makakatakbo pa rin si Sara Duterte sa presidency. So ngayon, sa 2028, granting ngayon, pending ngayon, na-convict, assume na lang natin, na-convict si Sara ng 15 votes kasi yan ang gusto niya mangyari. So nagque-question ngayon si Sara sa Supreme Court. Ang tanong, pwede ba si Sara tumakbo ng pagka-presidente? The answer is, yes, she can in all respect. In all purpose. Pwede siyang tumakbo. Pag tumakbo sa ngayon, ano mangyari? Di question nila sa COMELEC ang qualifications niya because he was convicted by the impeachment court. Ano mangyari? Di magdedesisyon ng Supreme Court because it is not yet final, then that disqualification case is premature. If it is premature, then matutuloy ang election. At kung mag-election na, panalo si Sara Duterte, ano mangyari? Then, what prevails now is the voice of the people is the voice of God. You can never defeat Sara with the voice of the people heading for her. Ganun po ang mangyayari. Okay? So ngayon, yan po ang pinaka-problema ninyo. Sinasabi ni Joey Nadal, bulag daw sa katotohanan na itong abogadong ito. Ay Joey, if you are not a lawyer and you have not studied law, do not speak into that. Kasi kung naging abogado ka pa, madidisbar ka. Kasi mali naman ang sinasabi mo. Pasensya ka na. Sabi niya, doon ko magpaliwanag. Ano ba yan? Hoy, kalbo pa. Ay, di namin. Inubusan na ba ako dito ng mga puro kwan? Puro ano? Puro, ay, kampihan nyo nga ako kasi puro mga troll itong pumapasok. So, understand? So, kabubuhan ni Luistro ngayon, gusto niya 15. Pakinggan natin ulit si Luistro. Pagpatuloy natin. At kung hindi physically na dadalo si Senator Bato de la Rosa, ay hindi rin daw siya dapat payagang makaboto. Kung magkagayong 22 senators na lang, 15 na lang ang kailangang bumoto ng yes para mapatalsik si VP Sara. 15. Paano mo ma-derive ang 15? Sige nga! 2/3. Ibig sabihin ng 2/3, hatiin mo sa 3 ang mga members ng Senado at ang 2 hati ay kukunin mo, idadagdag mo. Paano magiging 15 na senators ang 2/3? Pabalik tayo, reverse computation. 15 divided by 2 is 7.5. Meron mga 7.5 na senador? O 7 or 8? Tapos i-times 3 mo, 7.5 times 3, that is 21 plus 1.5, that is 22.5. Paano ngayon yan? Mismo ngayon, saltik nga siya eh. Bakit saltik? O salto? Sapagkat sabi niya, kung hindi boboto daw si Senator Jinggoy at si Senator Bato, maging 22. Di ba? So, paano ngayon maabot ang 15? It is always in whole number. Kasi ang tao, hindi mo pwede putulin mong ulo ko. O 1/2. 1/2 na tutukaw sing. Ang taas, ibibigay doon. Ang kalating 1/2, tira. Parang ganon. There is no such thing as 1/2 person. Kahit po unggoy, kung tao lang ang unggoy, hindi mo pwede sabihin na 1/2. Kahit nga yung pandak, hindi mo pa sabihin 3/4. So, another kabubuhan, Jinky Luistro. Pwede ka sigurong kasuhan. Subukan ko, magsampa ko ng disbarment due to ignorance of the law.
Pero ang katotohanan dito, hindi siya marunong sa math. Laging whole number yan. Halimbawa, ano ang 2/3 ng 18? Sabi natin 18 na lang kasi natanggal yung 6. O, pasensya na kayo ha, tinanggal na naman ako. Dami talaga umatake sa akin. Nakabalik agad ako. So, ganito po yun. Ang 18 divided by 3 is 6 times 3, 18, di ba? So, ibig sabihin, 6, 6, 6, 6. Ngayon, ang dalawang tatlo na yun, ang dalawa sa tatlo na yun, ang 2/3. So, 6 plus 6, 12. Buo ang tao, 12. Yan ay kung 18. Ngayon, tingnan natin kung 19. Ilang buto ang kukunin? Divided by 3 mo ang 18, 6. Iba isa ka pa na remainder. Divided by 3, 1/3. Hatiin mo sa tatlo ang tao. Hindi pwede. So ngayon, pupunta ka dun sa whole number lagi. So ano magiging 7 siya? Hindi pwede 6, pwede 7. So 7 times 3, that is 21. Ngayon, 19 lang ang senador na pwedeng bumoto. 21 lang ang pwede kasi whole number. So, imposible po mangyari na ang 2/3 ay less than 16. Kaya nga dinisinyo na yan ng ating batas na ang 16 ay talagang whole number yan. At hindi mo pwedeng bilangin ang kalahati ni Attorney Kausing lang. 1/2. Hindi po pwede. O ngayon, tingnan natin kung 20 ang botante na senador. How can you divide 20 by 3? Ang whole number mo lang dyan ay 18. So, 18 divided by 3 is 6. Tapos may sobra kang dalawa. Paano mahatiin sa tatlo ang dalawa? 2/3 yun. Hindi pwede, di ba? So ngayon, ibig sabihin lang yun, talagang dinisenyo ng konstitusyon na hindi pwede less than 16 ang boto. Next, kung 23, sabihin na 20, 21, yan pwede pang 21 divided by 3 is 7. And 7, dalawang 7 ay 14. So, pero hindi pa rin pwede maging 15 ang boto. Ay, Jinky Luistro, kabubo. Pasensya ka na, tinawag kitang bubo. Kasi talaga namang kabubuhan. Next. Sabi niyo 22 kasi wala si Jinggoy, wala si Bato. My question is, how can you divide 22 by 3? Which that will produce a whole number. Wala. Kasi 22 divided by 3, ang divisible lang is 21. So divided by 3, that is 7. May isa ka pa natira. 1 divided by 3. 1/3. So ibig sabihin, 7 and 1/3. So times 2, 7. Bale 14 and 2/3. Wala namang tao na 2/3. Diyan po, there you see the kabubuhan ni Jinky Luistro. At dito rin natin makikita yung katalinuhan ng ating mga framers ng Constitution. Na pag sinabi niya 16 votes, 2/3, ay 16. 16 lang talaga. 2/3 lang yan. Sinabi lang language, 2/3 of all the members of the Senate. Ang sabi ni Jinky, hindi naman sinasabi ng all ay 24. Yes, you're correct. Pero i-explain ko na, kung malabo ang gusto mong pipiliin, you have that burden to prove that you are correct. You have to read the Constitution in an ordinary manner. At ang verbalehes, ibig sabihin verbalehes, kung ano ang tingin mo sa plain explanation, that should be given as the interpretation that is correct. The simplest interpretation. Ang Constitution po ay hindi batas. Mas mataas pa yan sa batas. Pero ang Constitution, dahil
pinagbubutuhan niya ng mga tao na hindi abogado, kasama ng mga abogado dyan, mga tao na mga farmer, mga tao na halos makapagbasa o hindi. Ibig sabihin po, JJ, ang pakay ng paggawa ng konstitusyon ay para sa simpleng interpretasyon, hindi sa complicated interpretation. So pagdating sa mata ng farmer, how will you know, kung marunong mga farmer mag-divide sa math, how will he understand or she understand that 2/3 is 16 or less? Wala, 16 lang talaga. Kaya masisisi ko lang talaga dito, alam mo ano, ang ating ang gumawa ng Constitution. Kung bakit ko sila sinisisi, bakit kasi gumagawa sila ng pa-style-style pa ng English? They can say it straight, can be convicted with at least 16 senators. Ganun lang kasimple, 16 boto. Bakit mo ginawa pa 2/3? Ang labo nyo talaga. Tapos, sa Section 16, Paragraph 1 ng Article 6, nagsasabi, the Senate President shall be elected by the majority of all senators. So, para wala ng gulo, yung mga sumulat na mga akala mo magagaling sa English, mga putsang ka, punyeta kayo ng mga style pa kayo, dapat simpleng English lang. Adi kayo, Tagalogin na lang ninyo. Pwede rin sa salitang Maranao. Matao man po sa Pitiro Maranao. Salitang Ilonggo, salitang Kapampangan. Mas maganda pa yan kasi alamin namin. Salitang Tagalog. In English nyo pa, tapos style pa kayo. Gusto nyo, you must be an English writer that is very good at literature. Tapos style natin, mahilig tayo mag-figurative speaking. Pwede natin, bilisan mo ang pagpatakbo. Sasabihin mo pa, step on the gas. Anong step on the gas? Kung Amerikano ka, ibig sabihin step on the gas. Tapakan mo pa yung silinyador para bumilis ang takbo. Bakit hindi na lang tayo mag-adapt ng mga example ng mga let us speak in the simplest form of language? Bakit ano namang mga dialect o lingwahe? Simple-simplihin na lang natin. Kagaya nan, kung sinulat na sana na wala na sanang gulo eh. The respondent in an impeachment proceedings shall be convicted by a vote of at least 16 senators. Wala na sana problema. Di ba? Tama nga ito si Buljak, we are not in America and we are not Americans. Ganun lang. Ang puntos ko lang dito, kung ako maging senador, ipupush ko talaga yan na kapag sumulat ng batas, ay klaruhin na natin. I will cite another kabubuhan na batas natin, which is Section 17 of Republic Act 9851. Ano yun? Yan po yung Section 17, yung paragraph 2, patungkol kay Duterte, kung kailan mo pwede isuko o si Bato pa kailan mahulihin at isuko. Sinasabi sa lingwahe, in the interest of justice, sa ngalan ng katarungan, pwede rin magpariwara o pwede rin magpaubaya ang Pilipinas kung merong ibang mga bansa o mga korte na internasyonal na naglilitis o nag-imbestiga sa isang kaso na mga krimen kagaya ng crime against humanity, genocide, war crimes, pwede paubaya kung nakapag-umpisa na sila ng kaso. Yan ang sinasabi sa batas natin. Kasunod na sentence, instead, ay pwedeng isuko ng Pilipinas ang akusado o pwedeng isuko o extradite ang akusado sa bansa na yun o di kaya sa International Tribunal, Criminal Tribunal, sang-ayon sa batas ng extradition tsaka treaty. Akalain mo, pag tiningnan mo sa English, instead, the Philippine authorities may surrender or extradite the person concerned in accordance with extradition laws and treaties. Diyos ko, tiningnan mo ating constitution.
sa ating Section 2, Article 3, na nagsasabi, walang sinumang tao ang pwedeng arestuhin sa warrant of arrest kung hindi ito pinalabas ng judge na mayroong probable cause pagkatapos na mausisa ng judge ang mga testigo, mga complainant laban sa kanya. Yan ang pagkasalita. So paano mo ngayon may isisigo ito sa ICC warrant of arrest na hindi duman sa ating local na judge? Dapat gumawa na lang sila ng eksaktong lingwahe. Sabihin nilang nila, instead, the authorities may opt to surrender the accused by means of availing of the rules of extradition. Ganun lang kasimple. Bakit pinapahirapan pa? Yan ang problema ko ng mga lingwahe, ng mga gawa. Kuno magagaling sa English ang gumagawa ng mga writer, ng mga senador niyan, saka congressmen. Kaya nagkakabubu-bubu. Alam mo naman, marami naggagaling-galingan, bubu. Magbebendalo pa. Patay tayo dyan. Pakinggan, tapusin natin si Jinky Luistro. Okay, yung sinasabi, hindi naman importante yung manang yung huli. Well, I just want to address siguro yung sinasabi ni Joey Nadal. Sinabi mo kanina, may nagsampa na ng kaso ng presidente pa si Duterte. Huwag ka naman tumawag ng Duterte. Galit na galit ako. Tawagin mo sa pangalan niya Duterte. Kaya nagagalit sa inyo mga DDS eh. Kaya kami mga DDS, kakampihan talaga namin si Duterte tututudok dahil sa inyong mga panglalait. Karamihan sa inyo, ang lait kasi niya yan, Joey Nadal. Tinitingnan namin mga Bisaya na discrimination laban sa aming Bisaya. You are not hitting Duterte, you are hitting us, the Bisayans. Ganun yan, Joey Nadal. Kung if it will taste good to you, you can continue that. But remember, we will never have peace in case you do not use the language that is decent to anybody. May nagsampa po ng kaso sa kay Kian de los Santos. Na-convict ang pulis. Maraming nagsampa. Pero maraming namatay. Mayroon bang pamamatay na may due process, Joey Nadal? Tingnan ko nga ang galing mo. How logical are you? Pag pinatay kita, may due process mo sa patayan? Ang bubo mo naman. Diba? Bubo ka, diba? Wala pong due process sa patayan na may due process. Kabubo. Kaya nga tawag niya extrajudicial outside court. May murderer ba nagpapa-due process? At wag mo sabihin sa akin na may pinatay si Duterte. Wala kang ebidensya na may pinatay siya. Baka police marami pinatay. But then, I cannot agree if you claim that there were 30,000 people who were killed during his time. If you say so, then it is tantamount to saying that these dead are sufficient in number for them to fill up the arena of Iglesia ni Cristo in Bukawi. Diba, Joey Nadal, be an intelligent fellow. You analyze what you think you want to say before saying it. Okay? That is only my request. Tapos ito sinabi mo, kaya no chance kay boto. Hindi ko naman kailangan ang boto mo. Ang kailangan ko lang ay yung pagiging matalino mo naman sana, Joey Nadal. Sayang apelido, mga Nadal pala, mga mabubo. Pasensya ka na. Bojack Sniper Team.
bendalo, yung mga, gusto mo yung mga bendalo, no? Gusto mo si BBM na magnanakaw, no? Tapos, sino pa? Boljak Sniper, wala, di maabutan. Joey Nadal, did I get your attention? Yes, I got your attention. You got my attention because of your kabubuhan. Bubo mo talaga. You listen to my arguments if you want. Pero ang mahirap sa iyo, balik ka ng balik sa command responsibility. Pinag-usapan natin dito, impeachment, Joey Nadal. Are you insane or are you sane? Okay? Hindi ko na babasahin yan. Walang kwenta. Kapag bubo ng discussion, ang kausap mo, mahirap ang paintindi. Si Grace Almasan, 39 plus 1 po si Gutesa. Mag plus 1 maging 40 si Gutesa. So, iyan ang inaasahan natin. So, ang kabubuhan lamang dito ang pinipresenta natin. Mamaya na ako magbabasa dyan, siguro. So, pinipresenta ko lang ang kabubuhan. But now, before proceeding with my discussion ng kabubuhan ng mga politiko natin, let me just put an advertisement, siguro. Call it as an advertisement. I'm proud that Justice Marvick Leonin used the case that I won as the basis in saying, enough of criminalizing criticism. Justice Leonin calls to decriminalize libel versus public figures. Free speech is not a crime. Democracy is not a favor. Yan ang sinabi. At kinuha niya ito sa kanyang sinulat na desisyon ng dissenting concurring opinion para sa kaso na sinampa ko na kung saan nanalo po ako. Ang panalo ko dyan ay 8 against 7. 7 justices voted against my case and 8 justices voted in favor of my case. And the issue is whether or not cyber libel shall prescribe or expire in 1 year. Ganon po yan. So yan ang record ko. Causing doctrine pong tawag dyan. Matatalo dyan tinatawag na ginagamit nila Jinky na Abilino versus Quinco doctrine. Ulitin ko lang ang kadagdag na kabubuhan nilang lahat. Marami sila. Kasama na po si Jinky Duistro. Sasabihin nila na magkakaya ng gabitin ang Abilino versus Quinco doctrine para sabihin na hindi kailangan na nandun ang lahat ng senador at yung senador na hindi makakabuto ay hindi nakasama sa bilang pag magbilang ka ng majority. Wrong, wrong, wrong. Bakit po? Una, ang Abilino versus doctrine, Joey Nadal, ay you have to know na dinismiss ng Supreme Court ang kaso na Abilino versus Quinco. At kung dinismiss, anong rason? Ang rason po, lack of jurisdiction because the Supreme Court during that time in 1949 did not want to take the case. Kasi nga, sa kanilang tingin, political question lang yun. So because of the fact that the case was dismissed by reason of lack of jurisdiction, any pronouncement in a case that was dismissed due to lack of jurisdiction cannot give rise to any doctrinal value for any pronouncement in that particular case. So, bawal po or hindi totoo or mali ang pagsabi na mayroon tinatawag na Abilino versus Mariano Quinco doctrine. Maling-mali. Okay? Tapos, kung ganon, gusto nila isaksak yan sa impeachment ni Sara. Na kung hindi ka makapasok, hindi ka isama sa bilang. Kung halimbawa, nakulong ang 20 na senador, hindi makaboto, gusto mo ibibilang mo lang ang total sa 4 na natira. Ladies and gentlemen, to impeach a vice president is you are impeaching the vote of the people. She was voted by the people. At kung naboto siya ng tao, only the people can remove her. Theoretically. Pero dahil may constitution tayo nagsabi, pero alalahanin mo yung constitution nagsabi, alamin mo bakit 16
of 24 senators, and that is two-thirds. Alam niyo ba ang rason kung bakit 16? 16, each senator won in election. At bawat senador ay may constituent na kanilang nire-representa. Kaya sila nanalo. At kung bawat senator ay may constituent nung sila'y nanalo, ibig sabihin po, lahat ng senador ay may mandato galing sa tao na bumuto. Alin ang mas mataas? Ang batas ng ICC, kung i-apply ba natin sa Pilipinas, o ang batas ng Plunder Law, kung i-apply natin sa Pilipinas, o ang batas ng tao? Ang batas ng tao ay boses ng Diyos. Boses ng tao, boses ng Diyos. That is what we call in Latin as Dura Lex, sed lex. The voice of the people is the voice of God. So, ibig sabihin, if I were Jinggoy Estrada, I will direct my lawyers to file a motion to allow me to attend Senate hearing and vote therein in all issues. Because that is a command coming from the Constitution, and the voice of the Constitution, which is also the voice of the people, is far more supreme than the voice of any case. It is inconsistent to say the voice of the people in favor of Jinggoy when you, on the other hand, looking at the situation wherein the people of the Philippines theoretically is filing a case against Jinggoy. So it will be people of the Philippines versus Jinggoy against the people of the Philippines who voted for Jinggoy. So to harmonize the problem, the Sandigan Bayan can issue an order allowing Jinggoy Estrada to attend the impeachment trial on the ground that it is a higher law or a law higher than Plunder Law, Republic Act 7080, that says that any person or officer accused in that case is suspended from office. To me, that applies only to to officials who are not elected. It does not apply to persons who are elected, because by doing so, the court or the law itself is depriving the voice of the people, depriving the people to make their vote, the people they voted for, to make them stand on for them. Dito, dinis-enfranchise na ngayon ng korte ang tao sa participation ni Jinggoy sa impeachment court. Kaya, wala akong pakialam kung may kaso sila, dapat managot sila kung may kasalanan sila. But then, while they are not yet convicted, kailangan muna, papayagan muna sila na bumuto at i-fulfill nila ang kanilang trabaho bilang senador. Mahirap pang gawin yon? Siguro it depends on the kind of arguments na i-argue ng abogado nila. But then, kung nakarinig kayo sa akin, nakapagbigay na ko ng ideya sa inyo na dapat during hearings, bitbitin ng BGMP si Jinggoy doon sa Senado. Pero this time, hindi na naka-BGMP nakadilaw. Kundi, pwede naman dilaw pero Amerikana. O di kaya Amerikana, tabunan lang BGMP na damit. Siguro naman pwede naman yan. After all, hindi pa naman guilty si Jinggoy. We do not know yet. Dalawang beses siya nanalo sa plunder case. Tandaan nyo yun, champion siya sa dalawa. Kung may pangatlo ba, ang tawag namin niya sa basketball, three-peat. Di ba? Kung dalawa lang, repeat. Pero magtatlo, three-peat. So am I doing any sense? I am saying this in order to enrich your thoughts. Kayo na nakikinig sa akin para pagyabungin kong inyong mga isip. Bahala kayo mag-continue na pag-iisip sa aking pinoprovoke. Provoking man ang aking ideya na binibigay sa inyo. But this will give you an exercise of your mind to make your mind open
and awake and to accept all other idioms or all other systems that you are against that. Maybe that's the time for you to open your eyes and examine further whether your beliefs are correct or not. But this time, I will not relinquish my statement in saying that Jinky Luistro is a very, very, very the dumbest congressman o congresswoman I've ever seen. Sabihin ko lang sa English kasi mas magandang pakinggan ang dumb kaysa Tagalog na bobo, di ba? Kaya tingnan mo, pasensya na kung magsalita ka ng tete, pangit, di ba? Pero magsalita ka ng penis, ang gandang pakinggan, di ba? Pag magsalita ka ng pek-pek, pangit pakinggan, pero magsalita ka vagina, ang ganda pakinggan. Ganun lamang po. Okay, pakita ko lang inyong isang kabubuhan na ulit ko nakikita, nagbabalik-balik sa wall ko. Ito naman si Auntie Claire Castro. Napakagandang babae ito, pero nagiging tingnan mo naman. Wag po silang tawaging ex-marines. Dahil wala na po sila sa serbisyo. Natural, wala si ex. Nagalit tuloy si Iloy Big Bugri sa iyo. Ano pang iba? At least ito pa. Pakita ko naman sa inyong kabubuhan ng mga Gatchalian senators. Gatchalian Black. Ito si Gatchalian Black mga senators. So, kita nila Tingnan mo Pakinggan mo, sinabi nila, nagpa-picture pa sila kasama si Chis Escudero. Solid Black 11. Wala pa si Chis Escudero, Black 11. Peter Cayetano resign. Hinahamon na si Peter Cayetano resign. Tapos tingnan mo, ang mga reaction ng tao. 138,000 ang react. Sa 138,000 Duarte, ang 116 pinagtawanan na react. Hiling emoji na pinagtawanan. Ang nag-approve lang sa kanila, 13,000 lang. Ay, kabubuhan talaga. Ano pa? Ito naman, gusto ko lang ipakita na kabubuhan din naman ito. Bago tayo mag-out. Ito kabubuhan din ito. Bakit? Nakalagay po doon sa survey ng Pulse Asia, kung tatakbo head-to-head si Madam Leni at saka Madam Sara, 51% ang boto na makukuha ni Sara. Itong survey nito ginanap noong May 3 hanggang May 7, 2026. Kung bakit ko pinapakita ito? Kasi nakakita ako ng survey na 84% daw ay gusto mag-guilty si Sara. Duarte, kung gusto mo iboto si Sara, ayaw mo siya gusto maging guilty, di ba? O sino kayo totoo? Di ba pag kontra-kontra? Di kabubuhan na naman yun. Pagandahin nyo naman maayos ang survey ninyo. Okay? Ay, nako. Ito talagang buhay natin, Marami talagang, maraming bobo. Ito, si Madam Risa. Pakita ko rin kabubuhan ni Madam Risa Hontiveros. Ano sabi niya? Ano sabi niya? Si Madam Risa. Ito Si Madam Risa, hindi po lahat ng kriminal ay kriminal. Hindi po lahat ng adik ay adik. Tandaan po natin. Bakit mo tawagin kriminal kung hindi kriminal? Bakit tawagin mong adik kung hindi adik? Di lahat ng adik-adik. Lahat ng kriminal. Gano'n na kasimple yan. Nagpapakabubo naman ito. Ito. May bagong palabas si Saldico. Nire-remind tayo ni Saldico. Ano nang palabas si Saldico? Sa breaking news, Representative Saldico releases the top 51 government officials involved in the trillion peso flood control scandal. Number 1, Ferdinand Marcos Jr. Number 2, Lisa Aranita Marcos. Number 3, Sandro Marcos. Number 4, Martin Romualdez. Number 5, Yeda Marie Romualdez. Number 6, Julian Romualdez. Number 7, Saldico. Number 8, Boying at Janvic Remulla. Number 9, Lucas Bersabin. Number 10, Claire Castro.
Number 11, Risa Hontiveros. Number 12, Tito Soto. Number 13, Ping Lacson. Number 14, Lauren Ligarda. Number 15, Rafi Tulfo. Number 16, Jervil Luistro. Number 17, JJ Suarez. Number 18, Don Gonzales. Number 19, Rods Gutierrez. Number 20, Jude Asidri. Number 21, Edwin Guardiola. Number 22, Benny Abante. Number 23, Terry Ridon. Number 24, Ace Barbers. Number 25, Dan Fernandez. Number 26, Zia Alonto Adjong. Number 27, Paulo Ortega. Number 28, Antonio Trillanes. Number 29, Akbayan PL Party Sendanya. Number 30, Kabataan Party List, Reneco. Number 31, ACT Teachers Party List, Antonio Tino. Number 32, Gabriela Party List, Sara Ilago. Number 33, Laila Dilema. 34, Janet Garin. 35, Stephen Jan Paduano. Number 36, Johnny Pimentel. Number 37, Joel Choa. Number 38, Alfredo Garbin Jr. Number 39, Roland Valeriano. Number 40, Lordan Suwan ng Cagayan de Oro. Number 41, Romeo Acop na nasa kabilang langit na. Number 42, Jefferson Kunghon. Number 43, Romeo Browner Jr. Number 44, Nicolas Torre III. Number 45, Romel Marbil. Number 46, Larry Gadon. Number 47, Arlene Brosas. Number 48, Raul Manuel. Number 49, Anton Lagdameo. Number 50, Manuel Bunuan. Number 51, Gibo Teodoro. Well, it is only announcement. Hayaan natin ang announcement na yan. Ngayon, ladies and gentlemen, ipakita ko lang sa inyo na may isang makabayan na tumatakbong senador na matindi na kritiko ni Duterte. Anong sinabi niya? Ito po si Attorney Luke Espiritu, akon migo nga taga Bacolod. Itong sinasabi niya po. Amount? Yeah. In terms, Yan. mas corrupt si Marcos in terms of amount, Yeah, in terms of kung ano ang role niya sa budget process, exactly. of hundreds of billions, Yes. ito hundreds of millions. Now, I think yung pinaka naging question dito, bakit tututok kay Sara Duterte, relatively mas insignificant yung mga binabato sa kanyang case of corruption. Ito mas serious yung kay Marcos. Kumbaga, based on emphasis, why is it na hindi mag-emphasize kay Marcos? Mas corrupt si Marcos in terms of amount. Yan ha. Sinabi na talaga na dapat ang kinaso na impeachment dapat si Marcos. Bakit si Sara? Ang liit na naman kay Sara kung yung para mo. Ito. Papakita ko yung ladies and gentlemen. Alam mo nagpalabas ng order utos kanina si BBM na magkaroon ng special session ang Congress. Alam mo yung target doon? Para magkaroon ng special session sa 17, June 17. Para, kasunod doon, mapipilitan ngayon, pipilitin nila si Joel Villanueva kasi dadalo siya na bubuto pang 13 na senador para sa pagiging speaker ni Win Gatchalian. Okay, bago dyan, nais ko lang sabihin, bakit si Win Gatchalian ganun? Parang galit siya sa mga Duterte. Ito po ang dahilan. Sa panahon ni Noynoy Aquino, merong proyekto ang mga Gatchalian family, the Plastic King. Mga plastic na tao, no? Ang proyekto nila, magkaroon sila ng tinatawag na reclamation waterfront bay. Parang hotel, resort, lahat. Kasosyo niya rito si Isko Moreno. Ang gagawin nila, magtatabon sila ng lupa, reclamation. Alam mo saan ang parte ng dagat ng Manila Bay? Doon po sa likod ng Quirino Grandstand ng Manila Bay. Tatawid yung mga lupa, papunta ron po, tatawid pa, lampasan pa po ang Manila Hotel. Hanggat sa dulo ng South Harbor, doon nila ipapatong ang lupa. Ang proyekto nila ay aabot ng 35 billion pesos. So ngayon, panahon pa ni Noynoy yun,
ang panahon ni Noy, tapos inabutan pa ng panahon ni Duterte, sa buong 6 na taon na si Duterte ang namumuno, ay hindi pinayagan ni Duterte na mag-umpisa ang proyekto. Pagdating sa panahon ni Bong BBM, pinayagan ni BBM mag-umpisa, pero natigil din kagad. Ano ang dahilan? Sapagkat po, kumontra po ang United States government. Nasa likod kasi ito ng US Embassy. At ang number 1 na dahilan ng US Embassy ay ang mga kasosyo ni Plastic King, ni Win Gatchalian, ay yung mga Chinese corporations na gumawa ng mga isla nandoon sa West Philippine Sea. So, gusto ni Win Gatchalian na please, dapat magusto at si Lisa Marcos at saka si Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pag-guilty kay Sara. At kung ganon, kapalit nun, uumpisa na pagpatuloy ng tinatawag na reclamation project ng waterfront Manila Bay. Kaya galit na galit kay Duterte. Ang purpose lang talaga ay i-convict si Sara, wala nang iba. Kaya nga, kasi mayroong hearing sa June 18 na pre-trial hearing, kailangan po sa hearing na yan ay kailangan may quorum na. Ang tanong, paano magkaroon ng quorum kung hindi makipag-cooperate ang grupo ni Alan sa grupo ni Win Gatchalian? Hindi rin pwede magiging tama ang 13. How will you use with 13? Moot an academic na. Bakit? 16 dapat ang boto kailangan i-convict. Hindi na siya pwedeng tatanggapin kasi less than 16 ang dumalo na senators. So ngayon, anong target ngayon? Nung hearing bukas, mga Maleta Boys, laban kay BBM, ang target ni BBM ay magkaroon ng session sa 17 para pag June 18, meron na siyang hopefully makumbinsin na si Joel Villanueva na sasali sa kanila. Ang problema, nag-anunsyo naman si Joel Villanueva, dadalo ako sa special session pero hindi ibig sabihin na buboto ako sa kanila. Yan. Okay, hanggang dyan, magandang umaga po. Vlogging sa umaga. Ito po si Toto Kausing Tirador. Toto Kausing Tirador. Si Glenn, tapos si Joey na pasensya ka na Joey ha, na sabihan tuloy kita ng wag mo na ng academic discussion lang yung pasensya ka na. Okay, okay, ayan na naman, hindi kita sasagutin hanggat hindi mo babaguhin ang pangalan. Gawin mo Duterte. Sasagutin kita, hindi Dutay, ha? Please lang. Okay, hanggang dyan na lang. Richard Chan. Hi, Katoto. 8 p.m. time watching from Kuwait. Okay. Salamat. Si Joey Nadal. Okay, Joey, ha? Balik-balik ka ulit. Kahit na argumento tayo, balik-balik ka. Romel Bingson. Naimbag bigat. Naimbagal daw. Kada kayo amin. Dahil sa malita, daming matatalino, naging bubo, Dr. Toto. Bulljack, sniper. Wala si Bisyo, kaya ex-tanga ka. Aling kumaknet, clear. Okay? Sino pa? Si Joey, si Oscar Paclibare. Pwede ka ba magturo sa college? Pwede ako magturo sa college of law. Turo lang naman eh. Walang problema kasi what is important is the knowledge in my mind can never be imparted to other persons just because they are lawyers. No! To be very good at law, you never need to be a licensed lawyer. In other countries, you need not have a license in order to practice law. What is important is you have that tool in your mind that can save your client. That's all. Okay? And to tell you honestly, the Supreme Court stripped me of my license from practice just because of my vulgarness also. Like Attorney Pal says, vulgarness in Facebook.
pasensya na. Wala tayong magagawa. Eh talagang ganun tayo eh. Kasi masyado tayong madamdamin. Nag-aalab ang damdamin para sa bayan. Sometimes you have to accept those sacrifices as part of my manifestation that I am a genuine and passionate patriot. Okay? Also, I am so attached and zealousness, the degree of my zealousness if I'll fight for a client, it's beyond the clouds. Pwede ba kayo makakalda? I can see, I can fly. Tapos, hindi na mag-plead siyang guilty si Jinggoy. Sa sunod ko na discuss kay Jinggoy. Wala, hindi siya mag-guilty the way I see it. Kachibong Rebilla, maakwit ang lahat ng mga yan. Okay? Good morning po. Maraming salamat. At lahat ng mga kumukontra sa akin, you are welcome to come again. My door is wide open for you to discuss with me, even to the point of calling me kalbo. Okay lang po yan. Total, hindi naman ako nasa stand. Kahit kasi alam pagkakalbo ko, gwapo naman ako, di ba? Number 2, may laman naman ang utak ko. Kasi kung bakit ako kalbo, tinatago ko lang sa loob ng ulo ko.